Subalit pakiramdam ko ay pinagtataguan niya ako. Madam, good AM ka Pixie. Itago mo na lamang ako sa pangalang Anonymous. Isa ako sa masugid mong taga-subaybay sa uploads mo at nagwi-wish na marami pa ang maging subscribers mo po. Nakakahiya man pero alam kong ikaw po ang makatulong sa akin upang bawasan ang bigat na nararamdaman ko. Nagkakilala kami ng aking asawa last 2021 at noong 2022 ay ikinasal kami. Almost 7 months pa lang kaming engaged bago kami ikinasal noong 2022. Honestly, isa siyang silahis pero tinanggap ko siya ng buong buo. Maganda naman kasi ang ugaling ipinakita niya sa akin. Mas matanda ako sa kanya ng 7 taon. Inakala kong minahal niya ako ng tunay. Subalit makalipas ang 2 buwan ng pagsasama ay umuwi siya sa kanila. Nasaktan ako dahil palagi lang gusto niya ay pauwi sa kanila kahit kakakasal pa lang namin. Sinuportahan ko siya at binibigyan ng panggastos sa tuwing nagpapaalam siya hanggang sa napuno ako at sinabihan ko siyang maluwag ang pinto kahit wag na siyang bumalik. Di na nga siya bumalik at tuluyang nakahanap ng trabaho sa kanila. Lumala ang pagsasagutan namin sa chat dahil bilang Aryan ay napaka-impulsive ko talaga. Na-chat ko rin siya ng hindi maganda at ganoon din siya sa akin. Hanggang naisipan kong 4 hanggang 5 beses ako bumalik sa kanila at humingi ng tawad sa kanya dahil sa mga nasabi na chat ko sa kanya. Subalit pakiramdam ko ay pinagtataguan niya ako. December 2022 ay sinabihan niya ako na wag nang magbalik-balik doon. Kaya di na talaga ako bumalik bilang respeto sa sarili. Sobra akong na-broke that time. Umiiyak ako ng mag-isa sa kwarto. Kumakain lang para makasurvive dahil nagagalit ang ina ko. Na-depressed ako ng sobra at palaging gusto ko ay tulog na lang, tulog ng tulog. Hanggang naisip ko na kailangan kong bumangon dahil breadwinner ako. Taga-suporta sa aking ina dahil wala na ang tatay ko. May sinusuportahan din akong pamangkin na nag-aaral ng kolehiyo. Last January 2023 ay nag-chat siya na salamat daw dahil nakilala niya ako. Then binati ko rin siya noong kaarawan niya. Subalit sinabihan niya akong salamat friend. Muli kong naramdaman ang sakit. Minadali niya ako pagpapakasal tapos ganun ang sinabi niya sa akin. August 2023 ay humingi siya ng sorry sa di magandang nangyari sa amin. Sabi niya, di naman na daw niya hinihiling na magkabalikan pa kami. Sobrang durog na durog ako kapiksi kahit itinuon ko ang pansin sa paglilingkod ko kay Lord bilang lektor. Unblocked niya ako pag gusto niya. Di inaasahan nagkita kami noong March, Holy Week. Nakapag-usap kami ng konti. Sinabi niyang nagbago na raw ako at di na problemado, di tulad noon. Noong April ay binati niya ako ng madamdaming pagbati dahil kaarawan ko. Naguluhan na naman ako kapiksi. Gusto ko na siyang kalimutan dahil sobrang nasasaktan na ako.
unti-unti ko na ring tinatanggap na hindi naman talaga niya ako minahal. Pero sa tuwing pinaplano ko na kalimutan siya, ay bigla siyang nagchat-chat o nagpapakita sa akin. Last July ay nagchat ako na kung ayaw na niya ay putulin na namin ang nag-uugnay sa aming dalawa. Dahil gusto ko nang tuldukan ang paghihirap ng kalooban ko. Pero di siya nag-reply. Naka-restrict siguro ako sa kanya or naka-off ang read receipt niya sa Messenger. Sobrang nahirapan na ako sa sitwasyon ko, Kapiksi. Minsan ay ramdam kong nilalagnat ako pero parang hindi naman. Stress na yata ako. Hopefully ay matulungan mo po ako. Nagbago na ang pananaw ko at naging positibo. Subalit sa tuwing naaalala ko ang pagpapakasal ko at ganito ang nangyari ay napapaiyak ako. Naging tampulan din ako ng usapan sa school na pinapasukan ko dahil ako daw ang may kasalanan ng lahat. Lahat ng paninisi ay ako ang itinuturong dahilan ng kawork ko bakit kami nagkaganito. Last March pala na nagkita kami ay wala na daw ang galit ng asawa ko at di pa lang siya committed. Sobrang gulong-gulo ang isip ko. May mga pagkakataon na kapag ako ay nag-iisa, ay sigeng laglag ang luha ko at sinisisi ang sarili kung bakit nagpakasal. Tahimik ang buhay ko noon Sarili at fam ko lang iniisip ko. Sa palagay mo, Kapiksi, ano po ang gagawin ko? Bakit ayaw niyang putulin ang nag-uugnay na papel sa aming dalawa? Bakit ganoon ang sabi niya na di pa siya committed? Bakit ayaw niyang makipag face to face ng pakikipag-usap? Tulungan mo ako please. Akala ko matatag na ako pero naiiyak pa rin sa tuwing naaalala ko. Nag 2 years na kaming kasal pero never kami nag-celebrate ng anniversary. May 1 at 7 months na rin na sinabihan niya ako na huwag pumunta doon sa kanila kahit kailan. Hello guys, hello mga Kapiksi, welcome back to Pinoy Pixie Tarot and welcome back sa another episode na naman ng ating kwentong Kapiksi. Ito ay episode 11 na guys ng ating kwentong Kapiksi. Thank you so much kay Miss Kapiksi Anonymous sa pag-share ng iyong kwento. So, babasahan natin ikaw, Miss Anonymous, ng love energy between you and your specific person. And sa mga nanonood ng ating episode for tonight, kung meron kayong advice or payo na maibibigay kay Miss Anonymous, you can also comment down below, mga Kapiksi. Paalala lang guys na maging sensitive kayo sa inyong pag-comment. Iwasan na mambash, iwasan na makasakit ng damdamin sapagkat ito yung mga totoong kwento ng ating mga Kapiksi na may mga pinagdadaanan sa buhay nila, and ang intention ng ating series na ito is mabigyan ng payo, advice, yung mga Kapiksi natin na naguguluhan, okay? So, nasa akin yung totoong pangalan and yung birthday ni Miss Anonymous, pati na rin ang kanyang specific person. So, shuffle ko to and hahanapin ko yung energy nila sa kanilang tarot spread. Alright, so
Miss Anonymous, ito yung energy mo, and then ito naman yung love energy, okay? So, gagamit tayo sa reading na to ng True Love Spread. Titingnan natin yung connection sa pagitan mo at ng iyong partner o specific person. So, yung unang energy, ito yung energy mo, Miss Anonymous, and itong card na to, ang ibig sabihin nito is mahal mo pa yung person mo and umaasa ka pa na babalik siya. Kahit sabihin natin na you're trying to move on, sinusubukan mo siyang kalimutan, but nandun yung hope, no? Yung pag-asa na maging ma-okay pa rin kayo ng person mo. Umaasa ka na bumalik siya, umaasa ka na maging ma-okay pa rin kayo. Kahit na sinabi mo sa email mo na gusto mo na siyang kalimutan at gusto mo nang mag-move on, may feelings ka pa, may emotion ka pa, okay? And ito yung reason kung bakit nalilito ka ngayon, kasi gusto mo nang maka-move on, gusto mo na siyang makalimutan, pero emotionally meron ka pang nararamdaman sa kanya. So kahit na i-deny mo yon, hindi mo siya ma-deny because you still love the person, Miss Anonymous. And para sa'yo, yung mga connection, yung mga small talk, yung mga communication, importante yun sa'yo eh. Kaya kapag hindi ka niya nire-replyan or hindi siya nagte-text sa'yo or nag-chat sa'yo, umiinit yung ulo mo. Nagbibigay ka ng mga kung ano-anong assumption. Pero pag nag-text naman siya sa'yo or nag-chat siya sa'yo, binibigyan mo rin ng ibang kahulugan. Okay? Pero ang totoo, you're confused. I'm sensing na gusto mo pa siya pero ayaw mo na. I mean, gusto mo pa yung person mo pero ayaw mo nung sakit na nararamdaman mo. And yung person mo, nagsisisi siya. This card represents yung energy ng person mo. Nagsisisi siya. Una, nagsisisi siya na nagpakasal siya sa'yo. Pangalawa, nagsisisi siya sa ginawa niya sa'yo. Okay? So, nandun yung pagsisisi. This person is full of regrets, yung person mo. Nung sinabi niya sa'yo na hindi siya committed, that's him na nagsisisi, na nagpakasal siya sa'yo, na hindi siya committed, hindi siya ready, pwedeng nabigla, pwedeng nabilisan sa mga pangyayari sa relasyon nyo kasi parang ilang months lang yata, no? Kayong nagkakilala and then na-engage na and then nagpakasal na. So parang naging mabilisan, nagkaroon siya ng pagsisisi na minadali ka niya, okay? Kaya siya umalis sa piling mo, sa bahay nyo because pinagsisihan niya yung pagpapakasal niya sa'yo. And at the same time, nagsisisi din siya na nasaktan ka niya. Nagsisisi siya na dahil pinagsisisihan niya yung pagpapakasal niya sa'yo, nagsisisi din siya na nadamay ka, nasaktan ka. Okay? And this person is full of regrets. Alright? Punong-puno siya ng pagsisisi sa buhay niya. Pero parang lost. Your person is so lost. Kung gaano ka ka-lost, kapiksi, mas lost yung person mo. Alright? Now, yung connection nyo is, kagaya nung sinabi mo, hindi siya committed, no? Na-mention mo siya sa email mo. And, ito yung nagre-represent ng connection card nyo. This is free will, this is uncommitted, options, no? Marami pa siyang gustong gawin. Marami pa siyang, and like you, parang ikaw din, meron ka pang mga kailangan gawin, especially na breadwinner ka sa family mo. You're taking care of your mom and iyong pamangkin, di ba? And especially your person, marami pa siyang gustong gawin, marami pa siyang gustong explore, kaya siya hindi makapag-commit sa'yo. And parang na-realize niya yun upon pagpapakasal sa'yo. Doon niya na-realize siguro na hindi pa siya committed, hindi niya kaya yung ganong klaseng connection, pagkakatali. Gusto niya malaya. Gusto ng person mo maging malaya. Okay?
Gusto ng person mo maging malaya. So, kailangan mo tong tanggapin. Kaya, wag kang malito. I mean, you have to hear the truth. Kasi, sinabi na sa'yo ng person mo, pero, dinedeny mo. Sinabi na kasi niya sa'yo na hindi siya committed. Pero, kino-confuse mo yung sarili mo. Kasi nga, may nararamdaman ka sa kanya. Sabi mo, nagmo-move on ka na. Pero, naguguluhan ka kapag nagte-text siya. So, yung sinabi sa'yo ng person mo na hindi siya committed, hindi talaga siya committed. Kasi gusto niya maging malaya. Okay? Pero, dahil nga may feelings ka sa kanya, kahit gusto mo nang mag-move on, dahil may feelings ka sa kanya, dinideny mo yon. And binibigyan mo ng ibang kahulugan yung mga pagte-text niya sa'yo or pagme-message niya sa'yo. Na ina-assume mo na gusto pa niyang magkaroon ng connection sa'yo, and pwede namang totoo na may gusto niyang maging connected pa kayo as friends, pero hindi as couple, hindi as lovers, kasi nga pinagsisisihan niya yon. And yung reason kung bakit siya nagte-text sa'yo or nagko-connect sa'yo, kung bakit kanya binabati ng happy birthday, is para gumaan yung pakiramdam niya. Kasi nga, nagsisisi siya na nasaktan ka niya. So, yun yung way niya para mabawasan yung guilt niya. Hindi para makipagbalikan sa'yo or para guluhin ka na maging kayo ulit, ganyan. Kasi in the first place, umalis na siya ng bahay nyo and sinabi niya na sa'yo na ayaw niya na, 'di ba? Na hindi niya kaya yung commitment. Pero hindi mo tinatanggap eh. I mean, you have to understand, you have to wake up. Malinaw yung sinabi niya sa'yo, pero hindi mo naiintindihan. So, I have to say it again to you para maintindihan mo. And mga cards na mismo yung nagsasabi, hindi siya committed sa'yo. Okay? So, kahit anong gawin mo, for now, this is nalilito, no? Ito yung another connection ng relationship nyo. May nalilito. Ikaw to eh. This is more on you. Nalilito ka. Feeling mo kasi nagpipingpong yung relationship mo sa kanya. Pero again, itong confusion na to, this is because of your feelings toward your person. Pwede naman kayong mag-connect kahit hindi na kayo in a relationship, no? Pero kasi hindi mo pa siya napapatawad eh. Kaya nagagalit ka pag nakikipag-connect siya sa'yo, pero hindi as lover mo, no? Nagagalit ka eh kapag hindi as lover. Kumbaga nagagalit ka sa kanya pag nagte-text siya as friend, 'di ba? Binati ka niya as friend. Ayaw mo nang ganun eh. Kasi ang gusto mo, kung magte-text siya, dapat as lover, yung tipong makikipagbalikan sa'yo, yung tipong kayo ulit, okay? Kaya ka nagagalit, no? Tapos gusto mo na, ayaw mo nang as friend lang, kaya gusto mo nang mag-move on. Pero sa kanya naman, sinabi niya na sa'yo, hindi siya committed. Okay? So, yun na yun. And itong pagkalito na to, this is because of your emotion sa kanya. So, kung gusto mo mag-move on, pwede ka namang mag-move on. Pero kailangan mo siyang patawarin. You have to accept. Kailangan magkaroon ng forgiveness. Kailangan mong i-accept na hindi na kayo. Okay? Kahit kasal pa kayo, marriage, 'di ba? Yung kasal sa papel, it means nothing kapag ka hindi kayang mag-commit ng isa. Kasi commitment 'yan ng parehas na tao. So dapat committed ka, committed siya. In your case, hindi naman siya committed eh. So kahit kinasal pa kayo, there are lots of people na kahit magkasama pa, hindi naman committed, hindi harmonious yung relationship. Parang wala lang din yung kasal. So, it's empty and meaningless kapag walang commitment yung both parties. Okay? Sana naiintindihan mo, Miss Anonymous. And then, ito yung weakness ng inyong relationship. Ito yung block. No? Parang binablock mo siya. Binablock ka niya. So, parang hindi kayo nagkakausap ng malinaw kasi yun yung relationship weakness, no? Na parang hindi mo ina-accept yung paliwanag niya
and siya parang hindi niya rin gustong intindihin yung paliwanag mo. So, and sabi mo nga, di ba, nagba-block, block and block, block and block. So, walang malinaw na usapan sa inyong dalawa. Guys, kaya hindi nasa-settle yung relationship nyo kasi walang acceptance and walang forgiveness sa pagitan yung dalawa. Dapat ito yung pag-usapan nyo ng maayos and kalma, kasi kung nag-uusap kayo sa chat tapos nagbabangayan naman kayo, wala talagang mariresolve yan. Kahit nasabihin mong aris ka and mainitin ang ulo mo, hindi naman yun sa pagiging aris no? Hindi yun sa pagiging fire sign mo. Kahit sinong zodiac sign or kahit ano pa yung zodiac sign nyo, walang nare-resolve na issue yung nakikipag-usap ng galit. Kaya nga sabi ko sa inyo, sa mga readings ko, kung gusto nyo ma-settle yung mga relationship nyo, makipag-usap ng maayos. Ikaw ba pag kinausap ka tapos galit yung kausap mo, kalmado ka ba? Syempre hindi, di ba? Magtataas ka rin ng boses. Magre-react ka. Ganun yung person mo. Pag pinagtataasan mo siya ng boses, galit ka sa kanya, magre-react din siya violently. Kaya walang mariresolve na issue sa inyo. So, dito nakikita natin na nagpapataasan kayo ng person mo, and yun yung weakness ng inyong relationship. And kahit na sabi mo humingi ka ng tawad sa kanya a lot of times, di ba? Pumunta ka sa bahay niya, ganyan. Pero nandun na yung damage. So walang forgiveness sa relationship nyo, and yun yung weakness ng relationship nyo, kapiksi. So magiging successful ba itong relationship nyo? Parang this is parang bahala na si Batman, okay? Bahala na si Batman kasi you are both confused. Parehas kayong confused yung person mo, confused ka din, and you will be both okay kapag ka nag-focus kayo sa sarili nyo, okay? Ibig sabihin, unahin mo muna yung sarili mo, and siya, unahin muna niya yung sarili niya. Best yung separated kayo right now. Mas makakatulong yan sa inyo yung hiwalay kayo ngayon, kasi mas mapag-iisipan nyo talaga if in the future is gusto ba niyang bumalik sa'yo, and ikaw naman gusto mo pa ba siyang tanggapin, okay? Pero right now, wag mong bigyan ng kahulugan yung mga tinetext niya sa'yo. Kung nag-text siya sa'yo, it doesn't mean na gusto ka niya or gusto niyang bumalik. Kung gusto niyang bumalik sa'yo, sasabihin niya. Kung gusto niyang bumalik sa'yo, gagawin niya. Hindi ka manghuhula. Okay? So, don't confuse yourself, Miss Anonymous. Wag, ikaw lang kasi yung nagpapa-confuse dun sa sarili mo. Mag-move on ka, yes. Kung gusto mo mag-move on ka. Kung mag-text siya sa'yo, edi hayaan mo mag-text siya. Don't give it meaning. Okay? Basta ikaw, focus on yourself, focus on moving on. Again, kung gusto niyang bumalik sa'yo, gagawin niya. Kung gusto niyang bumalik sa'yo, sasabihin niya. Hindi mo kailangang ma-confused. Alright? Sana nakatulong sa'yo, Miss Anonymous, etong reading mo and etong advice din. And kailangan nating iparinig sa'yo yung mga kailangan mong marinig, no? Kasi medyo nararamdaman ko yung pagiging stubborn mo sa email mo. Nakita ko ng malinaw yung gustong sabihin ng person mo, pero hindi mo naiintindihan. Kaya kailangan ko ulit sabihin sa'yo with matching reading, which is lumabas, nagpa-validate ng mga feelings nyo sa isa't isa. Alright? So, sa lahat ng mga kapiksi natin na nanonood, if mayroon kayong mensahe or advice kay Miss Anonymous, comment down below. Again, be sensitive sa inyong mga comment para hindi tayo masyado makasakit. And also, sa mga gustong mag-share ng inyong mga kwentong kapiksi, share your stories to send your email to
pinoypixietaro@gmail.com. Meron kayong free reading, free advice, and free feature sa ating channel. Kailangan lang matanggap nyo, no, yung mga advice dito kasi hindi tayo nagbibigay ng false advice sa inyo. Kung ano yung lumabas sa card and kung ano yung nakikita ko sa email nyo, yun talaga yung maririnig nyo. Hindi tayo nag-sugarcoat, mga kapiksi. Right? So, thank you for liking, sharing, and subscribing. See you again next time. I love you all. Have a nice day. Bye-bye.